counter. So, simulan po natin sa clear state. So, pag pinindot po itong clear, so makiklear po lahat yan. So, once na po ito, marireset po yung existing values ng counter, instruction, register, accumulator, and others. So, para po ma-synchronize po natin yung flow ng circuit, so meron tayong clock. And then yung clock po natin is responsible para ma-increment po yung time state po natin from 0 to T5. So, ano po ba yung ginagawa ng T0 to T5 na to? So, simulan po natin sa T0. So, sa T0 po nangyayari yung preparation po ng instruction bago po ma-execute. So, sa T1 naman po, mangyayari yung fetching or yung pagtatawag na po ng mga data. So, program counter, memory address, register, ROM, and instruction register. Nag-interact na sila para ma-fetch po yung instruction na ni-ready for decoding po sa T0. And then po, pagdating naman po sa T2, dito na po na ma-decode po talaga yung instruction na prepare po tsaka yung fetch. So, like if LDA, add, or subtract. So, the T3 naman po is the more fetches any necessary operands for operation. Pag instruction po is arithmetic, so meaning mag-add po yun and then mag-subtract either way. And then yung control unit po yung iti-trigger niya yung fetching para dun sa second operand. And then next po sa T4 naman po is dito na po yung nagkakaroon ng ALU or arithmetic logic unit. Mapupunta na po sa kanya yung data sa accumulator and then mariregister na po sa B which is contains the second operand. And then pagkatapos po nun is ipa-perform na po ni ALU kung anong specific na operation. Then yung result is i-store na kay accumulator. And then mapupunta sa output device or sa output register. Then that's the end na po ng operation. Bali mag-check na lang po siya ulit ng next instruction based sa program counter. Then pwede na po siya bumalik sa T1 ulit. And then now naman po, paano naman po nangyayari dito sa mismong circuit na to? Nag-i-start siya kay program counter. Yung under na next instruction na kay 8PC is mapupunta kay more. Tapos yung more naman po, sasabihin niya kay memory or ROM na i-fetch niya na po yung instruction para po sa address na to. And then yung na-fetch na po ng instruction is malaload kay memory register and then ita-transfer na po niya kay IR or instruction register. Then mag-increment po yung PC para dun sa next na instruction. So we're done na po sa fetching phase. So mag-proceed naman po tayo sa decoding phase. So sa instruction po na papunta kay IR, ita-decode siya ni control unit. Tapos depende sa type ng instruction, mag-send si control unit ng appropriate na signal para dun sa, like sabi ko nga kanina po, if LDA, add, or subtract. So corresponding na signal na po yun. So next, mapupunta na po tayo sa execution phase. Kung yung instruction po is LDA, so yung data po mula sa memory is maloload na po papunta sa accumulator. And then kung arithmetic po yung instruction or add or subtract, and the second operand is fetched into the B register na po. And then next po is yung data na nasa B register then and accumulator na mapupunta kay ALU or operation. Then yung result ng operation na yun ay may store pa rin kay accumulator. Yung result din na yun is pwede mapunta kay output register para ma-display or ma-process pa. Then babalik ulit siya sa fetching phase with the help of program counter and then the cycle continues hanggang sa ma-reach na po yung HAL, which is yung instruction para ma-terminate na po yung execution. And ganun po nangyayari yung design. And then balik na po tayo sa mas detailed pa po. So one is fetch phase. So the program counter PC outputs are just the next instruction to the MAR. So the MAR signals memory to fetch the instruction from its address. The fetch instruction is loaded into the memory register and subsequently transferred to that instruction register. Then the PC then incremented to prepare the next instruction. So sa decode phase naman po is the control unit decodes the instruction in the IR based on the instruction type AG, LDA, and add, sub, and control unit sends appropriate control signals. Execution phase naman po is maglo-load na po instruction or LDA. Data from memory is loaded into the accumulator, then pag-proceed sa arithmetic instruction kung add ba siya or subtract. Then the second operand is fetched into the B register. Data from the accumulation and B register is sent to the ALU. For processing, the result of the operation is stored back in the accumulator. Then the output instruction, the contents of the accumulator can be sent to the output register and then for displaying for the further process. Then papaulit-ulit na po ulit yan in the control
flows returns to the fetch phase with the cycle continuing until a halt instruction is reached or condition is met. Tapos, ayun po, ganun po siya gumagana, sir.